Hi po, good afternoon po. Oo, magandang tanghali sa'yo, Maria. Kumusta ka ba ngayon? Maayos naman po ako ngayon. At kailangan pilitin na maging maayos. Ilang buwan na ba yung pinagbubuntis mo? 3 months na po. O sige, bago-bago pa lang talaga, ano? Ibig sabihin, bago pa lang rin yung hiwalayan ninyo nitong si CJ. Okay, Maria, ano ba ang dahilan? Bakit ka nakipaghiwalay kay CJ? Actually po kuya, siya po yung nang-iwan po sa akin. Mhm. Bali, ah, last year po, December actually, Oh. nagkausap na po kami. I mean, yung nagpaalam na po siya sa magulang niya and relatives niya, napakakasalan na daw po niya ako. Mhm. Kaso, after po niyang magpaalam, nagbago po siya. So, parang nawalan po siya ng interest sa akin. Then, nung January po, medyo malabo na rin po kami noon. Pero, siyempre gusto ko pa rin pong ayusin and gusto ko pa rin pong umabot kami hanggang sa araw sana po nang Oo. ikakasal kami. Maria? Kaso, Oh. Maria, Hello hold on. po? Hold on. Ang sabi mo, December, nagpaalam na si CJ sa pamilya niya, tsaka sa pamilya mo, na magpapakasal na kayo. actually sa family ko po hindi pa po. Sa pamilya niya lang. Nandun ka ba nung nagpaalam siya? Yes po. Okay. How was it? Sige nga, kwento mo sa amin. Ano yung sitwasyon? Maayos ba ang pag-iisip ni CJ noon? Nakainom ba siya? Biglaan ba ito? Parang sorpresa ba sa inyong lahat? Or papaano? Sa totoo lang po, kuya, nagulat rin po ako kasi hindi pa naman po siya nagpo-propose sa akin that time. Pero matagal ko na rin po kasi hinihintay yung bagay na yun sa kanya kasi nga po, matagal na po kami and gusto ko po talaga ng assurance if hanggang doon na lang po ba talaga kami or hindi po. Okay. So, Oo. parang napilitan lang po siya. Napilitan. Oo, kasi sinusubukan kong intindihin na bakit ka biglang magpapaalam. Ibig sabihin, meron pala kayong pag-uusap na gusto mo na ng assurance from CJ. And then, nung nandun kayo sa bahay nila, sometime in December, bigla na lang siya nagpaalam sa mga magulang niya. Sa tingin mo, seryoso ba yung pagpapaalam niya? Or pwede kasing sarcastic lang yung pagkakasabi niya nito? Just so naririnig mo, 'di ba? At yung mga magulang niya, kung ano man yung reaksyon, 'di ba? Parang wala lang sa kanila. Actually po, that time po talaga sobrang na overwhelm ako. Pero nakita ko naman po na sincere siya and then okay rin naman po kami ng family niya and relatives niya. So, ayun po. Okay. Anong sinabi nung pamilya niya pagkatapos nung kanyang revelation na yon na nagpapaalam na siya para pakasalan ka? Actually, kuya, ano nga po Gulantang din actually ba yung sila? family niya rin po, kasi yung gusto din na parang tinatanong na rin po siya if, sabi niya po sa akin, if magpapakasal na po ba siya or what. Kasi medyo tumatanda na rin po kasi siya and eldest po kasi siya sa magkakapatid. Okay. So may pressure ng konti sa'yo, tapos meron na ring nagtatanong, but not necessarily namimwersa o minamadali siya sa family niya. So, walang namilit, desisyon niya. Pero hindi mo ba napansin, well, looking back, na baka mataas lamang ang emosyon, magpapasko. Ano ba to? Pasko mismo o magpapasko? At ginawang parang panregalo yung ganyang klase ng balita. Actually po kuya, ano po siya, family reunion na Christmas party po. So, yun lang din po kasi yung time na nakakasama niya yung whole family niya. So, that's the better time for him to announce po yung that kind of big event. Nakainom, hindi.
Hindi po. Hindi pa. Hindi pa. Okay, yan yung mga gusto ko lang malaman ano, nung December na pangyayari na yan. Nga lang, nang pumasok nga mo ang January of 2026, nag-iba. Bakit nag-iba? Actually po kuya, ako po yung medyo nag-iba nun sa kanya. Kumbaga, binawasan ko po yung pagiging emotionally attached ko sa kanya kasi feeling ko po kasi kuya anytime kaya niya akong iwan. Uy. Tapos Mm. gusto ko, ayoko po nung pakiramdam na kapag iniwan niya ako po yung sobra akong mawawalan, halos masiraan ng ulo. Kaya medyo emotionally detached po ako sa kanya ng kaunti. And then, during those times naman po, naramdaman niya po yung paglayo ko sa kanya ng kaunti. And Yeah. bumabawi naman po siya. Mm. Kaso, na-appreciate ko rin naman po yun. Oo. Pero Maria, 'di ba? Parang December lang, pinakilig ka niya ng husto na meron siyang intensyon na pakasalan ka na at sinabi niya na ito sa pamilya niya sa kanilang family reunion. 'Di ba? Bakit naman pagpasok ng January, nagdududa ka na pwede kanyang iwanan anytime? Ano 'yung nangyari doon sa pagitan ng mga araw na 'yon? Ano ba ang naranasan mo kay CJ? Actually po kasi kuya, nung December 20 po kasi yun siya nagpaalam. And then, December 26 po kasi kuya, anniversary po namin yun. 7th anniversary namin. And then, dun po siya nag-start na magbago. Like, parang wala na po siyang pakialam sa akin. Simula po nung nagpaalam siya about that big event. So, parang feeling ko po hindi pa siya talaga ready. Parang na-pressure lang siya, ganun. So, ayun po. Yun, walang pakialam sa anong sense. Hindi ka masyado kinakausap, baka naman pagod din dahil sa Christmas season. Hindi ko lang po sure if pagod po siya. Pero during that time po kasi, halos parang wala lang po sa kanya yung araw ng anniversary namin. And wala rin po kasi akong plano that time na mag-celebrate kami kasi may trabaho din po ako that time and hindi ko rin po alam if makakapag-leave ako. Yeah. Tapos, ayun po. Ayun. Oo, sabi mo Wala po kami. 7th anniversary nyo, no? Oo, ng December Yes po. 26, nga lang parang wala siyang preparation. Tama ba? Wala siyang preparation Yes po. para sa 7th anniversary ninyo. Hindi ka nagtatampo, yun ang sabi mo dahil busy ka rin sa work. But honestly, Maria, nag-expect ka ba nung December 26? Kasi just a few days before yung 7th anniversary ninyo ay halos nag-propose na itong si CJ. Yes po. Actually, kuya, nung araw po ng anniversary namin, natuwa naman po ako nun sa kanya kasi nagkaroon po siya ng planong ilabas ako. Ang kaso nga lang po, nagulat po ako sa kanya na hindi ko lang po ina-expect na isasama niya po yung mga kapatid niya dun sa lakad namin. Though wala naman po sa akin, kuya, na isama yung mga kapatid niya kasi ka-close ko rin naman po sila. Pero po kasi kuya, nung umalis po kami, halos nandun na lang po yung attention niya. Tapos ako po parang naging etsapuera na lang po ako dun sa lakad namin. And then after po nung araw na yon, wala po. Hindi niya po talaga na-realize bakit ako parang sumama yung loob nung araw na yon. Pero bukod dun sa araw ng anniversary ninyo, kumusta ba? Madalas din ba kayong lumalabas ng kayong dalawa lang ni CJ? Hindi niya po ko inaayang lumabas actually, kuya. Pero madalas po siyang pumupunta dito sa bahay and actually po ako po yung laging nag-i-insist sa kanya na lumabas. Umalis naman, ganun po. Ay, yung mga kasama niya mga kapatid, ano ba to? Mga bakasyonista, minsan nyo lang makasama, minsan lang makapagpangita, sabi nga. Hindi naman po, nakakasama naman niya po sa bahay. Pero po kasi gusto niya lang din pong ma-experience ng mga kapatid niya rin po yung
gagawin po namin on that day. Pero pwede naman po kasi sa ibang araw. Oh, okay. Pero talagang parang may tampo ka, ano, Maria, on your special day dito kay CJ. So, doon na nga talaga nagsimula, doon sa anniversary nyo noong December 26. At pagkatapos noon, sabi mo nga, hindi niya na-realize kung ano nga ba yung pagkakamali. Did you bother telling him na dahil sa ganito, nagtampo ako? Akala ko para sa atin yung araw na to, pero ang attention mo nandun sa mga kapatid mo. Yes po, kuya. Actually, sinabi ko po yun sa kanya kasi naubos na rin po yung pasensya ko. And then, nag-sorry naman po siya, kuya, and bumawi po siya. Kaso po, tinatanong ko siya, bakit ka nagsusorry? Di niya po ako masagot. So, ayaw siya sumi-admit talaga. Sabi mo, sinabi mo na yung dahilan, kaya siya nagsusorry. Opo, pero gusto ko po kasing manggaling sa kanya na maging sincere siya dun sa pagsusorry niya na alam niya po yung naging pagkakamali niya. At pagkatapos nga ng mga araw na yon, nagtuloy-tuloy pa na nag-expect ka sana ng explanation pero wala. Wala po talaga. And then yun po, nag-start na rin po siyang maging cold. Oh, cold shoulder treatment. Nag-New Year nang hindi na kayo magkasama. Ganun ba yon? Yes po. Since hindi rin naman po kami, hindi rin naman po kami tumitira sa isang bahay and he also lives with his family rin po. Oo. At ikaw, nagmatigasan na in short. Yes po. Oo. Hanggang kailan tumagal ito? Hanggang sa meron ng bumitaw? Opo, actually. Oo. Pero naging maayos rin naman po kami. Though, kinakausap ko pa rin naman po siya during nung January po. Since bumabawi po talaga siya nun eh. Okay. Niligawan niya po ako ulit and Oo. everything. O yun, hindi ba sumapat yon yung paniligaw niya ulit? Actually, kuya, na-appreciate ko po yung mga pagbabago niya. Nakita ko po yun sa kanya. Sincere siya and January nga rin po nag-propose siya sa akin. Uy. And during that time po, yung nag-propose po siya sa akin gamit yung paper ring. But I still appreciate it kasi sobrang sincere niya po that time. And kaso sinumbat niya po kasi sa akin yung kuya na hindi daw po ako appreciative, ganyan. Na, ayun po, bali after po nung January kasi, dumating yung February. Magva-Valentine's Day na yan. Ugali niya. Bumalik na naman po yung ugali niya. And then, inaway na naman po niya ako. Naging toxic na naman po ulit yung relasyon namin. Tapos, hindi po kami nag-usap ng 3 weeks. Blinak niya po ako agad habang nag-explain ako sa kanya ng side ko. Ano ba That ang time pinag-awayan po kasi, nyo? Dahil dun sa ring na binigay niya sa'yo? Hindi ka raw appreciative? Hindi po. Iba pa? Ina-accuse niya po ako na nanlalalaki po ako that time. Uy, saan naman nanggaling yun? Ang accusation na yan? Ano po kasi, meron po kasi akong Spotify account and then, I'm sorry po, okay lang po ba mag-mention ako? It's okay. Okay, so ayun po, meron po akong account doon and naka-premium family po ako. And then, ako po yung nagbabayad ng subscription. And yung kasama ko po sa subscription na yun is yung family niya. And then, meron po akong mga kaibigang guys. May mga lalaki rin po akong mga kaibigan. And kilala niya po lahat yun. Tapos, one time po, may ni-remove po ako sa isang family po niya doon. Kasi, meron po akong kinukuhang playlist doon sa kaibigan ko. And then, hindi ko po makuha yung playlist. So, ang ginawa ko po, ni-remove ko po temporarily. Nag-remove po ako ng isa temporarily. Tapos, inad ko po yung friend ko doon. And then, sakto po, nung pagka-add ko po doon sa friend ko, nakita niya? Napansin po niya agad. Yes po, nakita niya po agad. So, in-accuse niya po ako na, sino to? Lalaki mo ba to? Ganyan. Lalaki mo siguro to? Ganyan. Nagpaliwanag ka Sabi, blinak mo na naman. po ako. Nagpaliwanag ka naman na common friend ninyo. Ganun ba yon? Kilala niya rin?
Actually po, hindi po siya nakinig sa akin. Nag-explain po ako. Actually, kilala niya po yun, kuya eh. Kinikwento ko po yun sa kanya. Mm-mm. Pero, hindi po siya nakinig. Masama ang loob. At dito na nga nag-umpisa yung 3 weeks na walang usap-usap. Opo, hindi ko po siya kinausap ng 3 weeks. Hindi ko po siya sinuyo. Hinayaan ko lang po na i-block niya ako. Ayan. So, doon sa 3 weeks na hinayaan mo na i-block siya, hindi mo na rin naman siya pinuntahan, ano? Hindi naman ikaw ang nanuyo sa ngayon. So, ano nangyari? Bakit? Ang sabi dito, ikaw ay buntis na pala at tinatanggihan ngayon ni CJ yung responsibilidad. Opo. Kasi po, nung March 2 po, dun pa lang po ako pumunta sa kanya. Kasi hindi ko na po kaya talaga yung pagka-miss ko sa kanya that time. And then, March 2 po, nagkaayos po kaming dalawa. Tapos, hanggang March 8 po, magkasama po kami. Tapos, March 9 po, nag-away na naman po kami. Naku. Oh. And then, March 10, iniwan niya na po ako. Iniwan as in break na. Nakipaghiwalay po siya. Opo. Nakipaghiwalay. Ano ang pinag-awayan ng March 9? Nung March 9 po, kasi, umuwi na po siya doon sa kanila. Tapos, March 2 po kasi hanggang March 8, magkasama po kami dito sa bahay po namin. Oo. Ano naman ang Dito dahilan po siya niya? umuwi. Ano naman ang dahilan ng pakikipaghiwalay niya ng March 9? Opo, kasi pag umuwi po siya sa kanila, parang nagiging nagger po kasi ako. So, ayaw niya po ng gano'n. Oh, And ayaw then, niya. Umuwi po kasi, sabi niya tuwing umuwi daw po kasi siya, nagiging nagger ako, ganyan. Tapos, Sa papaanong paraan? Gusto mo lagi nire-replyan o nakamonitor ka sa mga ikinikilos niya sa bahay na nila? Ganun ba yun? Hindi naman po. Kasi po kapag nag-chat po kasi siya sa akin, like mag-update po siya. For example po, kakain daw po siya. Hindi na po siya mag-reply for like 3 hours, ganun. Siyempre, kailangan matunawan muna eh. Opo. So, nagtatanong po ako, anong ginagawa mo, ganyan. Bukod dyan, tapos yun, nagagalit na po siya. Nagsa-start na po ng away, parang nati-trigger po siya. Oo. So, pa-sweet pa nung December, biglang naging bitter nung January. Ayan, at talagang nagkaasaran na nung February. Nagbalikan ng March at talagang alam na alam mo yung mga araw na kayo ay magkasama nung March, ano? March 1 to 8. So, kailan mo nalaman na ikaw pala ay nagdadalang tao? Ano po kasi, Kuya Popoy, naalala ko po kasi nung February 13 po ako dinatnan. So, nung March 13 po, nagtaka na po ako bakit wala pa rin. And then, March 15 po, dun ko po nalaman. And during that time po, malabo pa po talaga yung pregnancy test. And sinabi ko po yun sa kanya. Sinan ko po sa kanya. Sabi niya sa akin, ano yan? Tapos ayaw niya pong maniwala sa akin. I even told to his family po about that. Kasi hindi po sila naniniwala sa akin kung totoong buntis po ako. Kasi po, may PCOS po kasi ako and matagal na rin po kami nagtatry. And wala po talaga. So parang sinasabi po nila is imposible. Na bakit sa sobrang tagal, ngayon lang. Parang iniisip po nila na ginagawa ko siyang way para makipagbalikan po, gano'n. Okay, ayan. Pero meron ka mga PT kits, ano? Pregnancy test kits to prove. Ayan, nakapagpa-check ka na ba sa doctor since nasa ano ka na? O nasa first trimester ka na? 3 months na kamo? Opo. Actually po, after po nung araw po na yun, kasi linggo po yun eh. So, bali sinunod-sunod ko po yung araw na nag-pregnancy test po ako and lagi po siyang positive. And then, sinuggest po ng mother niya na magpa-test daw po ako sa dugo and it turns out na positive na po talaga but hindi pa rin po naniwala si CJ until wala daw pong ultrasound with the embryo. So, naghintay pa po kami ng 1 month. No, maghihintay para maniwala pa. Pero ikaw ba, Maria, in your heart,
Kailangan mo pa ba talagang i-provide itong mga bagay na ito just to win him back? Do you think you deserve it? Actually, kuya, gusto ko po kasi talaga sana panindigan niya po ako. Ang kaso po, it turns out na yung bata lang po yung pinanindigan niya. And actually ngayon po, kuya, tinanggal niya na nga po yung suporta niya sa amin eh. Tinigil niya na po. Mhm. So, sa mga pagpapacheck up mo, wala. Bahala ka muna. Ganun ba yun? Previously, meron naman po. Mhm. Meron naman po. Okay. Pero ngayong month po niya kinat na lahat. Cannot as in zero. Sabi mo, nabanggit mo naman sa Yes. pamilya niya. Actually, kuya, yun nga po rin yung kinakasama ng loob ko kasi wala man lang pong kumakamusta sa akin from his family. Mhm. Sa pamilya mo, alam na ba nila? Yes po, alam naman po nila. At anong payo sa'yo ng mga magulang mo? Sabi po nila na hayaan ko na lang daw po yung si CJ, ganyan. Mhm. Okay lang if mag-support siya or hindi. Pero yun nga po, hindi, ayaw po namin sana ipakilala sa kanya yung bata. Ayan na, meron ng samaan ng loob ulit, ano, Maria? May pataasan na ulit Opo. ng pride. Okay, pero eto na muna, Maria. Mas kilala mo ang puso mo, mas kilala mo yung sarili mo, at ikaw lang makapagsabi ng totoo. Para mawala yung mga agam-agam nitong si CJ, alam mo naman na siya lang ang lalaking nakasama mo at minahal mo talaga. Opo. Siya lang talaga. At yung mga bintang niya na merong iba, lalo na noong mga panahon na nag-aaway kayo, kaya mong sabihin niya ng direkta sa kanyang mga mata na hindi ko ginawa yan. Opo, kuya. Actually, ilang beses ko na rin pong in-explain. Kaso, in-explain niya rin naman po sa akin na hindi daw po kasi ayun yung binubuo ng utak niya na kwento. Sabi niya rin po sa akin na kahit sino daw pong makarinig or makabasa, hindi raw po talaga ganun na katulad sa kwento ko yung nangyari. So, iniisip po talaga nila na So, ibig sa ibang sabihin, tao po yung ginagawa. oo. So, ibig sabihin, ang gusto niya, kung ano yun nasa isip niyang kwento, yun ang totoo, at ikaw na may-ari ng katawan na yan, ang nagsisinungaling. Yes po. Mhm. Maria, sabi mo na may problema ka, walang suporta na nanggagaling kay CJ sa ngayon. Tinanong din kita kung ano ang payo sa'yo ng mga magulang mo. Ikaw ba ipagsisiksikan mo pa yung sarili mo sa isang tao na pinagdududahan ka, ayaw kang panindigan pagkatapos kang lagyan ng bata sa sinapupunan? Actually, kuya, hindi ko pa po fully sinasabi sa magulang ko yung ganitong issue po Uy, na oh. kasi po I'm still trying to have a complete family. Kaso ayaw niya na po talaga. Mm. Sinubukan ko rin naman po. So, ibig, And oo. So, ang sinasabi mo sa akin, ang alam lang ng mga magulang mo, meron kayong hindi pagkakaunawaan ni CJ. yes po. Oo, pero hindi nila alam na tinatanggihan ka na ni CJ. Hindi po. Hindi pa nila alam. Hindi po. Maria, kaya mo bang suportahan ang sarili mo dito at least sa pagbubuntis mo kasi hindi makatulong sa'yo ang mas stress? Actually, kaya ko naman po, kuya. Kaso, yung emotional support po kasi, iba po kasi yung pag nanggagaling mismo sa taong kasama mong gumawa ng bagay na yun. Ayun po yung pinakakailangan ko ngayon. Yeah. Papaano nga kapag kaganyan naman mag-isip at para kang laging kinukonsensya at pinagbibintangan na meron kang ginawang kabulastugan at sinasabi pa na hindi sa kanya yung batang nasa sinapupunan mo? Gusto mo ba na makasama yung tao na yun?
Actually, kuya, tinanong ko na po yan sa sarili ko and naisip ko po na noon nga po, hindi niya po ako sinukuan sa kahit anong ugali ko or kahit anong hirap na dinanas namin before. So, bakit ako susuko this time? But, yun nga po, sa nagiging sitwasyon ngayon, parang it's not worth it anymore. So, hindi ko rin po alam talaga. Yeah. Oo, talagang kumbaga nasa crossroads ka. Ang worry ko kasi, Maria, na kapag pinilit mong ilapit pa yung sarili mo doon sa tao na iba kasi yung expectations natin, ano? Alam mo naman yan, expectations versus reality. Yan yung ine-expect mo dati. Wala pang baby na pinag-uusapan. Sabi mo nga, ipinaglaban ka naman ni CJ at ikaw rin naman, sabi mo, hindi pala ipinaglaban. Hindi kanya sinukuan dati sa ugali mo, 'di ba? Sa mga pangyayari. Ang ugali naman natin nahihilot 'yan, nai-improve 'yan, na-adjust 'yan. Pero ito, wala nang atrasan ito eh. Oh, baby na ang pinag-uusapan natin dito, Maria. Oh, at ibang tao na ito. 'Di ba? Yes, anak mo 'yan, anak ninyo 'yan, pero tinatanggihan in front of your face at sinasabi sa iyo na hindi sa akin 'yan at mayroong kang ginawa. 'Di ba? You cheated on me kaya nabuo yung bata na 'yan. I don't think healthy na ilapit mo yung sarili niya during itong early stages ng pregnancy mo. 'Di ba? Kasi paano ito? Yes, kasama mo nga yung tao dyan, pero kinukonsensya ka or pinipilit kang maniwala doon, sabi mo nga kanina, sa katotohanan na nasa isipan niya. 'Di ba? Okay. Oh, tatanggapin ka niya pero sasabihin niya sa'yo na hindi naman sa akin yung ng batang yan eh. 'Di ba parang lalo ka may stress. Hindi yun ang emotional support na hinahanap mo, Maria. Kaya tinatanong ko kanina, alam na ba ng pamilya mo? Kasi makukuha mo yang emotional support and guidance na yan, ano? O, yung genuine, yung totoong malasakit sa pamilya mo. Hindi doon sa mga taong pinagdududahan ka sa ngayon. Actually, kuya, kasi ang hino-hold on ko po kasi is baka po ngayon nako-confuse lang po siya sa mga desisyon niya kasi may nakilala po kasi siyang babae after po namin maghiwalay. Nung nalaman ko pong buntis ako, may nakilala po siya agad. May nakilala Kaya agad. ayaw niya pong maniwala. Yes po. Okay. Parang medyo talagang ikaw pa ang uunawa, ano? Sa situation niya. Oo, Oo, pero alam mo, it's one thing na ikaw ay merong maging paninindigan din sa buhay, Maria, ha? With all due respect. Oo, mas maganda siguro na sa panahong ito ay huwag tayong maging dependent doon sa isang tao na very unstable. O hindi natin alam kung matutulungan ba talaga tayo o maaasistihan tayo. Kasi tinatanggihan ka niya eh. Ilang buwan ka na niyang tinatanggihan. Binablock ka pa nga. Opo. Ilang Actually, buwan na? hindi ko na nga po siya makausap ngayon. You see? 'Di ba? Kasi yung mga tao na genuinely there for you will never leave your side. Okay? Kahit ano pa yung mga pangyayari. Pero siya, wala. Alam niya na buntis ka. Alam niya na nagdadalang tao ka. Alam niya na meron nangyari pero meron siyang nakilala pang iba. Yes po. What do you think, Maria? Mas nagiging malinaw ba sa'yo yung picture? 'Di ba? Deserve mo ba na yan ang alam mo, meron kasi tayo mga meron tayong kumbaga ilalagay natin yung hierarchy ng mga priorities natin. I don't think si CJ yung isa sa mga on top of your priority. It should be your baby sa ngayon na nandyan sa katawan mo. 'Di ba? Yes po. Oh, CJ may come after. 'Di ba? At ang mas kailangan mo yung mga taong ready to support you. Emotionally ka mo. Financially may gastos 'yan. 'Di ba? Yeah.
O yung Opo. makakapag-improve ng welfare mo, ng well-being mo, yung makakatulong mo, yung family mo. Mas sila ang dapat makaalam dito sa totoong sitwasyon mo. Hindi para manggulo ng ibang pamilya. 'Di ba? Bakit ka kakatok, magpipilit doon sa ibang pamilya na ipagsiksikan yung sarili mo at paniwalaan yung katotohanan na ipinaglalaban mo kung hindi sila naniniwala naman sa'yo in the first place at ayaw nilang panindigan yung responsibilidad sa'yo ngayong buntis ka na. Diba? Opo po siya. Oo. Yes po. Please Yun set, nga rin po. Maria, set your priorities straight. Si baby muna, ikaw muna, and then your family, and si CJ. Tsaka na kausapin o tsaka na kumbinsihin. Kasi hindi umaatras, umuusad ang mga araw para diyan sa baby na nasa sinapupunan mo. Dalawa kayo, 'di ba, na kailangan ng emotional support. Yung mga taong ayaw, hayaan mo sila kung ayaw. 'Di ba? Yes po. Kung meron kang mensahe para kay CJ ngayon, na sabi mo nga ay hindi mo naman nakakausap na for ilang buwan na ba? Hindi nakikipag-usap? Weeks pa lang naman po, mga 2 weeks. Tagal na yun, kalahating buwan na yun, Maria. Sige, ano ang gusto mong iparating naman kay CJ na nakabuntis sa'yo pero tinatalikuran ka na sa ngayon? Go ahead, kausapin mo si CJ. Kuya, okay lang po pong huwag na po kung magbigay ng message sa kanya kasi ayoko na rin po sanang guluhin pa siya kasi ayaw niya rin naman na po eh. Ayaw niya na. Ano na lang ang gusto mong sabihin sa mga magulang mo na sabi mo, hindi pa nga alam, ito talagang totoong sitwasyon mo? Okay. Gusto ko lang po sabihin sa kanila na sa ngayon po mas gusto ko pong i-prioritize yung sarili ko and yung batang dinadala ko, and sabihin ko rin naman po sa kanila na yung current situation namin ngayon, since dinadamay na rin naman po kasi sila ni CJ, kuya eh. Bali nagme-message na rin po si CJ sa kanila kung anong nangyayari sa amin. Ayan po, i-explain ko po lahat sa kanila. Okay. Yan. Harapin mo yung katotohanan. Yan man ay pagkakamali sa ngayon o maituturing natin na unplanned. Pero sabi nga, nandyan na yan. Buhay yan na ipinagkatiwala sa'yo. Kaya stay strong, Maria. Ha? Lakasan mo ang loob mo dyan sa mga pagsubok na kinakaharap mo. At tayo, kung para sa sarili lang natin, may mga bagay na pwede na nating basta sukuan. Pero kapag meron ng bata sa ating sinapupunan na nakadepende ang buhay sa atin din mismo, kailangan ay panatilihin natin ang ating lakas at talino sa diskarte at sa pagdidesisyon sa mga susunod na mangyari. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa mga totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts at sundan nyo rin kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website sa truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.